Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S.J. Ruiz at ang topic natin for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol sa mga kawikaan at mga pangangaral ni Haring Solomon at ano nga ba yung mga naging legasiya niya o mga naging legacy niya pagtapos niyang mamatay. So, nandito tayo sa ating devotion sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Ang sabi dito, walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. So, dito, kilala naman natin si Haring Solomon bilang isang wisest person na nabuhay sa kanyang kapananghunan, na kung saan kahit din ang ibang mga bansa, ibang mga hari ay siya ay pinupuntahan para lamang makasagap or makapakinig ng kanyang mga kawikaan, At sinasabi nga rin dito, after ng kanyang buhay, magkaroon ng maraming asawa, magkaroon ng maraming mga kayamanan, makamtan man lahat ng yaman sa mundo. Sinasabi ni Haring Solomon dito, kino-conclude niya sa book na to ng Ecclesiastes na lahat ng bagay ay walang kabuluhan. So, nangangahulugan na ano man yung achievements, ano man yung mga nakamtan natin sa mundo, ay masasabi natin yon na walang kabuluhan. At syempre, si Haring Solomon, nagsasabi rin siya na yung itong mundo na to, under talaga ng curse, ibig sabihin, under talaga ng kasalanan at under ng kamatayan. At sabi nga ni Haring Solomon na sa lahat ng under the sun, ibig sabihin itong mundo na ginagalawan natin ay wala talagang mabuting dulot to, at hindi talaga masasabi na may kabuluhan dito, dahil minsan nga kasama sa book na to, magpakapagod ka man sa iyong trabaho, at the end of the day ay hindi mo rin naman mapapakinabangan lahat ng pinagpaguran mo. At pagdating nga doon sa iba pang mga bagay na ano man yung ating mga nakuha sa ating buhay, mga pagpapagal, ay mawawalan din ng kabuluhan yon, dahil yung bagay na yon ay hindi naman talaga as in makakapagbigay ng glory sa ating Diyos. At syempre, isa rin sa mga tinutukoy dito, yung death ay isang great equalizer, ibig sabihin dito, yung mga tao, ano man yung estado nila, mayaman o mahirap, at nakamtan man nila yung mga bagay sa mundo o hindi, ang dulo pa rin nito ay ang kamatayan, yung maganda ka man o gwapo, lahat ng yon ay patungo sa kamatayan. Isa lang yung ating kalalagyan pagdating ng araw. Pero dito, si Haring Solomon ay nagkataharin na bagamat maraming mga bagay na walang kabuluhan, ang kinonclude niya rin pagdating sa Ecclesiastes chapter 12 na bilang mga tao, bilang mga kabataan din sa panahon na to, na alalahan natin yung ating manlilikha sa araw ng ating mga kabataan. At sinasabi niya doon na ang duty talaga ng mga tao dito sa mundo ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, dahil lahat ng mga bagay na binibigay ng Diyos o ipinag-utos ng Diyos, doon lang natin marirealize na doon lang nagkakaroon ng kabuluhan at ng meaning yung ating mga buhay. So, ito lamang po ang ating devotion. Marami pong salamat.